kayo at simulan po natin ang pagpupuri at pag-awitan sa ating Panginoon. Nais ko po magsimula sa mga awit 118 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Amen. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos. Sa ngalan mo, Panginoon,
Narito kami, Panginoon. Tunay nga loobin mo ang buhay namin na maging banal mong tahanan, Panginoon. Ang puso ko'y dulog sa'yo. Kami nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapakumbaba ng
pong ito na naging niya po sa bawat isa. Kaya kayo po nai-aral po namin ng bawat puso at kaluluwa ngayon. Hapon na ito, Panginoon. Sa bawat patak ng lupa, sa aking kahinaan, sa bawat lubot at panalangin, di mo ako iniwan.
ako'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos ang magbanal sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito. Salamat, Panginoon, sa bawat kalakasan, kalusugan ng bawat isa, kalakasan pisikal, maging sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Lord God, salamat sa oras na ito na binigay niyo po sa amin upang kami ay sama-sama na magpuri, sumamba sa iyo sa hapon na ito, God. Salamat sa buong linggong nakaraan na iningatan niyo po ang bawat isa, O God. Lord God, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, O Diyos. Patawad, O Diyos, anumang aming mga nagawa, naisip na salita na hindi ka nais-nais sa iyo sa aming pagsamba sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapatawaran at pinagkakaroon sa bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga tumugtog, kumanta, sa mga karunungan binibigay mo po sa kanila, O God. Maging sa maghahayag, Lord God, ng iyong mga salita, dalangin po namin ang karunungan mo, Lord God, pagkalugin sa Kanya, O God. Maging, Panginoon, mga nanonood sa online, na mga narito, Panginoon, Lord God, ikaw nga po ang kumatagpo sa kanila, O Diyos, at sa mga salita na papakinggan namin sa hapon na ito, O God, ay maging gabay namin, O Diyos, sa aming pananampalataya sa iyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung magkamayan sa isa't isa. Praise Amen. Isa nga po ng malakas at mataas pong palakpak ngayong hapon ito. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa patuloy na sumusuporta po sa ating gawain ngayong hapon ito. Tuwing hapon ng alas 2 po. Bagaman sobrang pilit po talaga, no? Salamat po talaga sa buhay ng bawat isa. Patuloy po tayong nagkikita-kita tuwing linggo. Kaya naman po, bago tayo mag-umpisa, meron po ba gusto magbalik ng pasasalamat po? Ayun, meron na agad. Ayan, mauna po muna si Sister Chon. Sister Chona po. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ng ating kapatid, Sister Chona. Purihin po ang Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Babalik po ako ng pasasalamat sa ating Diyos, ang kapayagan sa lahat. Tunay po na ang Panginoon natin ay hindi siya bigyan at lalo hindi siya ulat. Nakikita niya lahat ng lawan ng kanyang mga anak. Lalo na sa dakong ito. Salamat sa Panginoon dahil sa pag-pray ni Pastor, ni Sister Milit, ni Brother Ped, napatanggap nila si Brother Boy at siya ay umanaw na. Pero napakabuti ng ating Diyos dahil
tumanggap siya at kahit papano tinanggap niya ang Diyos sa kanyang buhay, sarili niyang tagapagligtas. Tinutuligsan niya ako nung kalakasan pa niya, ilang taon din. Matagal ko siya nakumbinsi para tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. At tunay po na napakabuti ng ating Diyos. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko na pasasalamat sa ating Diyos. Kahit malungkot, may kasama kalakip na saya. Alam ko, naglalaksalang anghel ang sasalubong sa kanya sa langit. Salamat, salamat, salamat kami sa Panginoon, salamat. Sa mga nag-pray, dahil si Sister Miguel, nag-pray kami ng Huwebes ng gabi. Biyernes, tinakbo namin ang ospital. Binatanggap din ni Sister Miguel. Pero pareho kaming hindi nakapag-church yung Sunday na yon, pero kami nag-pray sa pamamagitan ng cellphone. Dalawa kami si Sister Miguel na nag-pray sa kanya, tumanggap din siya ulit. Ang dami ng pagtanggap. Tinatanggap ni Brother Pet, ni Pastor, maging sa prayer sa Panginoon, talagang tumanggap siya. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. God is good all the time. Purihin po ang Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Papasalamat po ako dahil marami pong ginawang Lord sa 3 weeks na nangyari sa akin na hindi po ako naka-attend dito. Naging busy po. Yung unang linggo po, nag-main naman po ako noon. Pero may nasikaso po kasi akong event na kung saan sa Jollibee. Yung birthday nga po yun. Di ba, hapon po yun. Kaya yun po, hindi ako nakadalo dito. Yung pangalawang linggo naman po, ito nga po, nagkaroon po ng accident habang ako ay nagmamaneho. Dati lagi naman po ako napupuwing eh. Pumunta po ako ng playdown nun eh. Lumalaw ka na nanay pising sa anak ko. Napuwing po ako. Sa sobrang sakit, bumilig po ako dun sa maklang. Tapos, kusot-kusot ko. Sobrang sakit talaga hanggang gabi. Hindi siya matanggal kahit nirunning water ko na, kahit inano ko na po sa tubig na balanggana, nilublob ko na, hindi talaga siya wala yung sakit. Baka may nakalagay dito na hindi ko na bagay, masakit nga po kapag kinukurapin. Yun po, pag-gising ko po, puro muta na siya, kumbaga na-infection po siya. Akala ko simpleng puwing, kasi may mga napupuwing naman ako madalas eh. Pero nawawala naman, gumagaling. Pero ito talaga, parang na-infection po siya. Meron pong bagay yung tumama sa mata ko. Then, nung Huwebes po kasi ng gabi yun, ng hapon, Biyernes. Di bali, Lunes ko na po siya ng pa-check up sa East Avenue. At yun nga po, binigyan po siya ng antibiotic. Kasi talagang namaga po siya. Tapos mahapdi, masakit. Tapos yung ng luha, talagang tumaba siya. Kaya yun po, hindi po ako nakapunta sa gawain Panginoon noon, nag-online lang po ako. Pero salamat sa Lord kasi nga po, di ba, sabi ng iba, meron nga pong mga riders na na kung saan na opera yung iba, di ba, naririnig ko. Tapos naanuhan ng mga bagay na matalas, ganyan. Kaya, praise God, yung time na yun, nawala naman po yung bagay na yun. At nagaling naman po siya doon sa antibiotic. Di ba, 7 days po yung antibiotic, pero 3 days lang po, nawala na po yung pamamaga. Kaya salamat sa Panginoon sa kagalingan ko. At nung last Sunday naman po ay dumating ang aming asawa. Sunday po kasi nung madaling araw yun mga 1 something. Kaya hindi na po ako nakadalo. Kaya yun po, salamat sa pag-ingat kay Jeff. Kasi nga po, yung biyahe niya po, di po ba, 2 eroplano. Simula dun sa Jisan na province na pinagtatrabahuan niya hanggang Jeddah. Simula Jeddah hanggang Philippines na po, Manila. At yun nga po, may mga kapwa Pilipino na nagpapadala. At meron pong 2 padala na cellphone na bago. At natatakot naman ako kasi baka bawal. Pero kung hindi bawal, nakasealed po bawal yung buksan. Sabi nung nagpadala na engineer. Pero sabi ko, baka hindi naman kasi cellphone yan. Mahirap na magtiwala, di po ba? Baka may
Di ba sabi pa nga nung isang kakilala ko baka drugs or ganun something. Pero sabi ko, makinig ka sa yung sabi ko na i-check mo. Tapos pinag-pray din namin nila Nanay Pisin. Punta po ako nun. Nung umalis siya ng Biyernes ng gabi. Kaya yun, salamat sa Lord dahil nakaalpas naman po siya dun sa mga nag-check. At okay naman po, sa hand carry, yung 2 cellphone. Basta cellphone po, yung laman nun. Kaya yun po, salamat sa Lord sa pag-iingat kay Jer. Dahil sa pagbakasyon niya, kahit na may bera doon, pinayagan siya magbakasyon ng 1 month. At maraming salamat sa Panginoon. Sa pag-iingat, proteksyon, gabay, at kagalingan ko po. Yun lamang po, praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Di po, darako na po tayo sa ating mensahe ngayong hapong ito na magpumula po sa ating kapatid. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ng sister na Ivy Clemente. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpuri po ay sa ating Diyos. Sige po. Sige, wala ba? So, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay may pamagat na ang puso ng isang ina, salamin ng pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, ayan na po siya. So, unang-una po sa lahat ay maligayang araw ng mga ina sa araw na ito. Maaari po bang tumayo ang mga ina? Maaari po bang tumayo ang mga ina? Yan. Maraming salamat po sa pagtayo. Mamaya po mayroon kayong sikreto. Sige, maraming salamat po. Makakaupo na. Maaari po bang tumayo ang may mga ina? May mga ina pa? O mga anak? Mga anak. Yan. So, syempre, kayong lahat, o tayong lahat, kahit na sila tatay, meron silang mga ina, tama? O maaari na po kayong umupo? Yan. So, maligayang araw po ng mga ina. Actually, 2 beses na akong nakatoka. Pero lagi na lang itong naantala. Alam niyo naman ang mga nangyari din sa aking buhay. Sunod-sunod din, simula January to March, hanggang extended pa hanggang May. Pero salamat sa Panginoon at nandito na ulit tayo, nakabalik na. Sa ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang mga kababaihang nag-aruga, gumabay at nanalangin sa atin. Bagamat sa iba, baka ito ay commercialized business, pero syempre, tingnan natin sa ibang pananaw. Mga kababaihan na nanalangin sa atin, ikaw man ay isang biological na ina, maaari ikaw ay may inaruga, ikaw ay may inampon, ikaw ay lola, yan. O isang spiritual na ina, sa mga nasa paligid mo, ang iyong impluensya ay isang mahalagang pundasyon ng kaharian ng ating Panginoon. Basahin natin ang ating magiging gabay na talata sa araw na ito mula sa Kawikaan 1:8. Tayo pong lahat ay tumayo. Anak ko, dinggin mo ang payo ng iyong ama at huwag mong baliwalain ang turo ng iyong ina. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigyan mo po kami ng ibayang lakas, buhay at pag-asa. Salamat po sa pagkakataong ito na nagkasama-sama na naman po kami sa hapong ito upang kami ay makaawit, makasamba, at makapag-aral ng iyong mga salita. Lagi po, ako po nagagamitin mo sa araw na ito upang maghatid ng iyong mga salita ay gawing mong instrumento upang maihatid sa iyong bayan ang iyong mga salita. Pakalinisin mo po ako, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat, ngunit ako po ay iyong binigyan ng pagkakataon na makatayo dito. Gamitin mo po ako, Panginoon,
upang maipahayag sa iyong bayan ang iyong mga salita. Kaya kayo lamang po ang mapupurihan at dakilain. Sa pag-aaral po namin ngayon ay matuto po kaming lahat at mapaalalahanan mo po kami ng mga dapat namin gawin. Gamitin mo po ako upang lalo pang maitaas ang dakilang mo pong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na pong umupo. Sa ating pong pag-aaral sa hapong ito, ay tatalakayin po natin ang mga kaugnay ng puso ng isang ina. Yan. So meron po akong tatlong inihanda dito, kaugnay ng ating pag-aaralan. So titingnan po natin ang lakas ng impluwensya ng isang ina, ang sakripisyo ng isang ina, at haplos ng isang ina. Yan. Paumanhin po sa mga tatay na nandito ngayon. Pero syempre, kasunod po, meron din po kayong espesyal na araw. So, ang pinaka-araw, syempre, ang pinaka-eksklusibong araw po, yan, sa araw na ito, ay para sa mga ina. Yan. So, huwag po sana magtatampo ang ating mga tatay. Meron din po kayong araw para sa inyo. At syempre, araw-araw naman, day by day naman. So, ang una po natin ay lakas ng impluwensya ng isang ina. Kapag sinabi nating impluwensya, ano po kaya ang ibig sabihin nito? Kapag sinabi nating impluwensya, ano kaya ang ibig sabihin nito? Kapangyarihan, kakayahan, lakas. Lakas, yun ang ilan sa ating mga pagpapakahulugan sa salitang impluwensya. So, ang pagiging ina ay hindi lamang isang biological. Ibig sabihin, biological, ikaw ang nagsilang. Yan, ikaw ang magsisilang, ikaw ang nanganak. Yan, ang pagiging ina ay hindi lamang isang biological na tungkulin. Ito ay isang mataas na tawag sa pamumuno at karunungan. Sa aklat ng Kawikaan, ay makikita natin ang turo ng isang ina ay itinuturing na isang mabangong korona o palamuti sa ulo. Balikan natin ang Kawikaan 1:8. Sinasabi dito na, anak ko, dinggin mo ang payo ng iyong ama at huwag mong babaliwalain ang turo ng iyong ina. So doon po, naka-highlight po ang ina dahil syempre po, binibigyan din natin sa araw na ito ang pag-alala o pagdiriwang natin sa araw ng mga ina. Tingnan natin ang isang halimbawa. Isipin natin si Timoteo. May nakakakilala po kay Timoteo? Yan, so nabasa naman po natin ito. Yan, isipin po natin yan, si Timoteo sa Bagong Tipan. Balikan po natin siya. Ipinaaalala ni Pablo kay Timoteo na ang kanyang tapat na pananampalataya ay nananahan sa kanyang lola na si Loida at ang kanyang ina na si Eunice. Yan. Ito ay nasa ikalawang Timoteo 1:5. Yan. Na kung saan ay dito sinasabing, naaalala ko ang pananampalataya mong walang pagkukunwari na unang nanahan sa iyong lola, Loida, at ang iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nananahan din ito sa iyo. So manatili po muna tayo sa slide na ito. So tingnan natin, isa-isahin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Sinasabi dito sa ikalawang Timoteo 1:5, naaalala ko ang pananampalataya mong walang pagkukunwari. Ang tinutukoy ni Pablo dito ay isang pananampalatayang tunay. Taos sa puso at hindi pakitang tao. Ipinapakita rito na nakita ni Pablo kay Timoteo ang bunga ng tunay na pananampalataya. Mahalagang paalala ito sa atin bilang mga Kristiyano. Ngayon na ang pananampalataya ay hindi lamang dapat sa salita o sa ating pagsisimba o sa pagsamba, kundi dapat ito ay makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Malinaw po?
Yan. So, tingnan naman natin. Unang nanahan sa iyong Lola Loida at sa iyong inang si Eunice. Dito ay ipinapakita ang kapangyarihan ng espiritual na pamana ng pamilya. Bago naging matatag si Timoteo sa pananampalataya, mayroon munang nagturo, mayroon munang nagdasal, at naging ehemplo sa kanya, o naging halimbawa, o naging modelo niya. Tayong lahat, kahit hindi natin aminin, meron tayong mga iniidolong tao, tama? Ako personally, meron akong guro na minumodelo ko, ginagaya ko siya. Bagamat hindi ko talaga baka matapatan ang kanyang mga ginagawa. Yan, dapat meron tayong minumodelo sa ating buhay. Yan. Lalo na siyempre pag tayo ay Kristiyano. At sino dapat yon? Ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, living like Jesus, di ba? Yan. Na dapat daw ay ito ay makikita sa ating buhay. At ang nagmodelo sa kanya noon ay ang kanyang lola at ang kanyang ina. So, ang ina niya, yung ina at lola niya. Yan. So, yung nanay niya, may nanay din siya, at siya, may nanay. So, salin-salin, diba? So, cycle yun. So, ipinapakita nito na ang pananampalataya ay maaaring maipasa sa susunod na henerasyon. Tama po? Yan. Siyempre sa atin, gusto natin na ang ating diba, kalimitan ay nariring salamat sa mga nananangin sa atin. Salamat dahil napatanggap natin, diba? May mga naririnig tayong mga ganoong patotoo. Na kung saan ito daw ay maipapasa natin sa susunod na henerasyon. Yan. Mahalaga ang papel ng ating mga magulang, ng ating mga lolo at lola sa pagtuturo ng salita ng Diyos, at ang tahanan ang unang lugar na humuhubog sa ating pananampalataya. Tama po? Yan. Tandaan natin na ang tahanan natin, ang bahay natin, ito ang pinakamaliit na unit ng ating lipunan. Yan. Ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan, pero may malaking impluwensya sa paghubog ng ating pagkatao. Yan. Kapag magulo sa tahanan, maaaring ito ay madala sa komunidad. At syempre, ito ay nagkakaroon din ng epekto sa ating bansa. Kaya dapat sa tahanan natin nagsisimula ang kaayusan. Yan. At mahalaga, dito sa verse na ito, ay mahalaga ang naging papel ni na Lola Loida at ng kanyang inang si Eunice dahil naging tapat sila sa Diyos. Sa susunod na mga pangungusap, natitiyak kong nananahan din ito sa iyo. Iyon ang sinabi doon. May kumpiyansa o matibay na paniniwala at tiwala si Pablo na ang pananampalatayang nakita niya sa kanyang Lola Loida at sa kanyang inang si Eunice ay buhay din kay Timoteo. Ibig sabihin, sinasabuhay din ito ni Timoteo. Ibig sabihin nito na hindi lamang niya ito namana o hindi lang niya namana ang kaalaman tungkol sa Diyos, kundi isinasabuhay niya din ito. Ang tunay ng pananampalataya ay hindi lamang minana sa pangalan. Ito ay personal na tinatanggap at pinananatili. Tandaan natin, church, na ang kaligtasan ay isang personal na desisyon. Yan, hindi pwedeng may grupo ito. Yan, isa-isa tayo, di ba? Ito ay individual dahil hindi naman tayo sama-sama sa kaligtasan. Tandaan natin ang ating kaligtasan ay isang personal na desisyon at hindi maaaring ipilit sa sino man. Yan, hindi mo siya maaaring ipilit. Ito ay kusang loob. Ito ay free will mo. Bagamat maaari tayong manalangin para sa kaligtasan ng bawat isa, ang pagtanggap nito ay nasa kamay ng individual o nasa isang tao o nasa ating sarili. Yan.
Sa mga ina o nanay na nandito ngayon, ang inyong mga tahimik na panalangin at paraan ninyo ng pagharap sa stress, uso na po ngayon ang stress. Yan, bagamat dati hindi napapansin ng mga unang panahon ng stress, ngayon ay talagang usong-uso na ito. Pati nga po buhok ay nai-stress na. Diba? Yan, magpapaano daw ng buhok dahil stress na ang buhok. Pati buhok, stress na. O, ang pagpapakita ng kabutihan, ang unang Biblia na binabasa ng inyong mga anak. So tayo, yung nakikita ng ating mga anak. Kahit sa tingin ninyo ay hindi sila nakikinig, pinagmamasdan nila ang ating mga ginagawa. Pinagmamasdan nila kung paano tayo nananampalataya. Yan, inuobserbahan nila tayo. Hindi lang, akala lang natin wala. Akala lang natin ay binabaliwala tayo ng ating mga anak. Baka sa palagay natin ay hindi sila nakikinig. Ngunit, inoobserbahan nila tayo. Sila ay mga keen-observer. Kaya, yun. Sinasabi nga po na, o yung katagang, sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. Yan. Ito ay tumutukoy sa kamangmangan. Ito ay tumutukoy sa kamangmangan o kawalan ng karanasan ng bata. Kung saan, ginagaya nila ang nakikita sa matatanda. Tama man ito o mali. Yan. So, parang may patalastas dito dati. So, sa mata ng bata, ito ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng matanda. Dahil inosente ang bata at walang sariling pananaw, ang kanilang kinalakihan o nakikita sa paligid, ang kanilang nagiging pamantayan sa katotohanan. So kung ano yung ginagawa natin, kaya kailangang maging maingat din tayo sa ating mga ginagawa. Sinasabi nga sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Dahil alam natin, o dahil ang bata ay maiikumpara natin o ay maihalimbawa natin sa isang blankong papel. Ang tungkulin ng matanda ay hubugin sila sa tamang daan sa Panginoon upang hindi sila magkamali ng landas paglaki. Yan. Sinasabi nga ng isang pastor, kapag hindi pa dumadating ang iyong anak, yan, gabi na, pero nag-pray ka na at ipinagkatiwala mo na sa Panginoon ang pag-iingat sa iyong anak, kumalma ka na at ipagkatiwala mo sa Kanya na ligtas ang iyong anak. Kaysa habang hindi siya dumadating ay nag-aalala ka, na hindi naman nakatulong ang pag-aalala. So, ipagkatiwala na natin yun sa Panginoon. Dahil, sinasabing, dapat sa murang gulang pa lamang ng bata, ay nataliman na natin sila. Yan, nataliman na natin sila ng mga salita ng Diyos. At yun ay hindi nila makakalimutan. Ang simpleng pagtuturo, pagdarasal, at mabuting halimbawa, ay maaaring magbunga ng matatag na likod ng Diyos sa hinaharap. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Maaaring walang malaking kayamanan ng ating pamilya. Mayroon bang rich kid dito? May napakayaman ba dito sa atin? Mayroon. Parang may naririnig ako dyan. Yan. So maaaring wala tayong kayamanan, wala tayong gaanong pera, pero meron naman, pero syempre, hindi yung, yung sobra-sobra. Maaaring walang malaking kayamanan ang isang pamilya o ang pamilya natin. Ngunit kung naipasa natin sa kanila ang pananampalataya sa Diyos, malaking pagpapala ito sa kanila. Naintindihan yon? Yan. So dumako tayo sa ikalawang Timoteo or Timothy 1-5 ay paalala
na ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa tahanan. Tandaan po natin ito, sa ating tahanan. Pinalago sa mabuting halimbawa at nakita sa isang buhay na tapat sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Loida, Eunice at Timoteo, naway maging salanlahi rin tayo ng pananampalatayang buhay at totoo. So yun po yung ating una. Naalala pa po ba kung ano yung una? Impluensya ng ina. Yan. Ngayon dumako po tayo sa ikalawa. Kung tinalakay po natin ang una, ang impluensya ng isang ina, ngayon naman, tingnan natin ang sakripisyo ng isang ina. Ano ba yung mga sinasakripisyo natin? Na kahit sa atin na or para sa atin na, ibibigay pa natin yan, ibibigay pa natin sa ating mga anak. Yan. Kapag sinabi natin sakripisyo, maaaring ito ay nangangahulugang kusang loob na pag-aalay, pagbibigay o pagsuko o pagpaparaya. So parang hindi naman na-lighten yung word, parang malalim pa rin. So tingnan natin, kusang loob na pag-aalay. Ibig sabihin, nagbibigay ka. So instead na ikaw, sila na muna. Yun, parang ganun yung ibig sabihin nun. Pagbibigay, pagsuko, o pagpaparaya, yan, sa iba. Yan. Ang pag-ibig ay madalas na sinusukat kung ano ang handang isuko ng isang tao. Ano po ba yung mga handa niyong isuko? May naiisip po ba kayo? Ano po? Sinasabi natin na ang pag-ibig ay madalas na sinusukat kung ano ang handang isuko ng isang tao. Ano po ba ang mga naiisip nyo? Halimbawa, ay gusto nating mamasyal, pero dahil sila na muna bago kayo, o mga ganon. O pinapauna na natin sila bago tayo. O pinapaubaya na natin sa kanila na muna. Ang pag-ibig ng isang ina na marahil ang pinaka malapit na refleksyon ng mapagsakripisyong pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabing ang pag-ibig ng isang ina ay maihatulad natin sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Yan. Sa Kawikaan 31, 28 at siyam, sinasabi dito na pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa lahat. So tingnan po natin, pinupuri siya ng kanyang mga anak. Ipinapakita po nito na ang mabuting ina ay nakikita, nararamdaman ng kanyang mga anak. Ang papuri ng mga anak ay hindi lamang salita, kundi bunga ng sakripisyo ng mga ina, pag-aaruga, pagtuturo, panalangin, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Yan. Na hindi mapapalitan. Madalas din na ang isang ina ay napapagod, napupuyat, kakatimpla ng gatas. Yan. Pero yung iba mga nakagraduate na sa pagtitimpla ng gatas, sinasabi nga pag natapos ang gatas, pagpapaaral naman. Tama po? Yan. So yung mga nakatapos na sa pagpapagatas, yan, pagpapaaral naman at pagpakolehyo kanilang pinaghahandaan. Yan. Nagsasakripisyo at minsan ay hindi napapansin ang kanilang ginagawa. Ngunit, ipinapakita ng talata diyan sa Kawikaan 31, 28 hanggang 29, na darating ang panahon na kikilalanin at papahalagahan siya ng kanyang mga anak. Pero sana, pag hindi pa huli ang lahat, sana ay kung nandito pa sila at ma-appreciate pa natin o nila ang mga gagawin. Yan. Ang tunay na impluwensya ng isang ina ay hindi lamang nakikita sa tahanan, kundi sa pagkatao ng kanyang mga anak.
Kasunod, pinupuri rin ng kanyang kabiyak. Saglit. Balik po tayo. Pinupuri rin ng kanyang kabiyak. Hindi lamang mga anak ang nakakakita ng halaga ng mabuting babae, kundi maging kanyang asawa. Hindi lamang ito tungkol sa mga anak, sa mga kabiyak rin. Ang papuri ng asawa ay tanda ng pagpapahalaga, paggalang, pagkilala at pagmamahal. Mahalagang aral ito sa mga mag-asawa o baka sa mga mag-aasawa o malapit ng mag-asawa. Ang mabuting relasyon ay hindi lamang tungkol sa responsibilidad, kundi tungkol din sa pagpapakita ng appreciation at pagpapasalamat. Napakahalaga para sa isang babae na marinig na siya ay pinapahalagahan at minamahal. Narinig po ba ito ng mga tatay? Oy, narinig. Salamat po. Uulitin ko po, napakahalaga para sa isang babae at ina na marinig na siya ay pinahalagahan at minamahal. Kung may bulaklak, mas okay. Kung wala, pwede ng isa. Yan. O kung ano lang ang kaya. O yun. Next, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Hindi po ito nangangahulugan na perpekto ang mga babae. Yan. Siyempre wala namang perpekto. Ang perpekto po lamang ay ang pangalang si perpekto. Pero wala pong perpekto sa ating lahat. Tayo lahat ay may mga kapintasan. May mga kapintasan po tayo lahat. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya kamahal at kahalaga sa kanyang pamilya. Ang mabuting ina at asawa ay kayamanan ng tahanan. Tama po? Yan. Ang tahanan ay tumitibay dahil sa isang babaeng may pagmamahal, may pananampalataya at karunungan. Ang simpleng pagkilala at pasasalamat ay nagbibigay lakas at saya sa puso ng isang ina. Sa mga anak na nandito ngayon, uulitin ko, ang simpleng pagkilala at pasasalamat sa inyong mga magulang, lalo na sa inyong ina, ay nagbibigay lakas at saya sa puso ng isang ina o asawa. Ang tunay na kagandahan ay nasa character. Tama po? Nasa character. Yung beauty ay bonus na lamang yun. Ang kagapuhan at kagandahang babae at lalaki ay bonus na lamang. Ang mundo ay nakatingin sa palambas na anyo, ngunit ang Diyos ay nakatingin sa ating puso at pag-uugali. Yan. Bilang mga anak, ipakita natin ang pasasalamat at pagmamahal sa ating ina habang may pagkakataon pa. Dangan lamang din, syempre ako personally, ang aking ina ay namatay, grade 3 pa lamang ako. Yan. Grade 3 pa lamang ako, so ako ay lumaki sa aking lola. At lumaki, pagkatapos sa lola, lumaki ako sa aking tiyo. So hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon na lumaki sa isang buong tahanan. Pero salamat na lamang at nakilala ko ang Panginoon sa batang gulang. Yan. Na sa kasasama ko sa tiyahin ko kay Ate Nina sa Broadway, maliit pa ako noon, kinder pa lang ako, pero hindi ko siya nakakalimutan. Kaya totoo talaga ang sinasabi ng Biblia na kapag natanim ito sa murang gulang pa lamang, bagamat medyo nakakalimutan, medyo minsan nagliliwaliw ka at nagiging isigolaki, babalik at babalik ka pa rin. Yan, sa mga nagre-relax, yan, darating ang panahon na ipapaalala sa atin ng Panginoon na nandito pa rin siya. Na tayo lang yung lumalayo at hindi siya lumalayo sa atin. So, yun, huwag natin kakalimutan. So, balik tayo dito. Bilang mga anak, ipakita natin ang pasasalamat at pagmamahal sa ating ina habang may pagkakataon pa. Take care of our mother. Take care of our friend's mother. Kung kayo ay may mga kaibigan na malapit kayo sa kanilang mga ina,
gawin nyo din yung kung paano yung pagtrato nyo sa inyong mga nanay o kung sino man sila. Maging huwag nyo kakalimutan ang mga kaibigan ng inyong nanay. Ang mother ng inyong mga kaibigan. Kung kaya mong patuloy silang tulungan, lalo na nakakakaya ka naman, huwag mo silang kalimutan. Dahil hindi mo alam na yung nanay na yun pala, ang minsan hiniraman nila ng baon mo. Naiintindihan nyo? Baka sila yung tumulong para kayo ay magkaroon ng pamasahe sa school at makagawa ng mga projects ninyo. Yan. Kaya wag din natin kakalimutan ang mga nanay ng ating mga kaibigan. Malinaw? Yan. Habang may pagkakataon pa, gawin na para walang pagsisisi. Yan. Baka may mga regrets tayo na kung pala buhay o kung pala nandito pa siya, mas ma-appreciate niya. Na kung kailan nakalapat na siya or wala na siya, doon natin dadalhan ng mga bulaklak at paano pa niya ma-appreciate yun? Paano pa niya ito maamoy at masasayahan ang ating mga magulang. Kaya habang may pagkakataon pa, gawin na para hindi tayo nagsisisi at wala tayong, at alam natin sa sarili natin na ginawa natin ang ating mga kayang gawin para sa kanila. Ang ating mga magulang, deserve nila ang long life care na nagmumula sa atin. Yan, para sa ating mga anak. At para naman bilang asawa, pahalagahan at igalang natin ang ating mga kabiyak. Hindi lamang sa isip, of course, sa ating di mga salita. At bilang kababaihan, ang tunay na halaga ay hindi nakabase sa opinyon ng mundong ito, kundi sa pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Ang Kawikaan 31, 28, 29 ay isang paalala ng isang babae na may takot sa Diyos at pusong mapagmahal ay tunay na pagpapala ng kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay nagiging inspirasyon at ang kanyang pagmamahal ay nag-iiwan ng pamana na hindi kayang pantayan na anumang klaseng kayamanan sa mundo. Tandaan natin yun. Hindi matutumbasan ng anumang kayamanan, pera, salapi, ang ating relasyon sa ating mga magulang. Yeah. Walang kapalit yun. Kahit na maabot mo yung mga pangarap mo, kahit na sobrang yaman mo pa, pero baka mararamdaman natin, kahit narating mo na yon, baka may kulang sa buhay mo. Baka may kulang sa buhay natin. Kaya, yun, so pahalagahan natin ang ating mga mahal sa buhay. Isa pang halimbawa, isipin natin si Jochebed. Yan. Ang ina ni Moises. Yan. Naaralan natin ito nung makakaraan, pero balikan lamang natin ng pahapyaw. Upang iligtas ang kanyang anak mula sa utos ng kamatayan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na pakawalan ito at ilagay sa isang basket sa ilog Nilo. Habang nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos kaysa sa sarili niyang takot. Sa Exodo 2:1-10. Medyo mahaba ito. Yan, tingnan natin. May isang tao mula sa lahi ni Levi na nakapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niyang malusog ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya ng basket na gawa sa halaman na papyrus at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, inilagay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pampang ng ilog Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tingnan kung ano na ang mangyayari dito.
Verse 5, ngayon, lumusong ang anak na babae ng paraon sa ilog Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pangpang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakita ang umiiyak na sanggol, kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Pagkatapos, lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito at pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Kaya kinuha niya ang sanggol at inilagaan. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. Pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moises dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. So ano ang aral dito? Ang sakripisyo ng ina ay hindi lamang sa malalaki at mabigat na mga sandali. Mayroon din ito tayo sa araw-araw. Sa mga nanay na nandito ngayon, marami tayong sinasakripisyo araw-araw at sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa ating pagpupuyat, sa ating paghahanda ng pagkain para sa ating mga anak, sa bigat ng emosyon na pagdadala sa mga pasanin ng pamilya. Nakikita ito ng Diyos, nakikita ito ng ating Panginoon. Nakikita niya ang ating mga sakripisyo, ang ating mga ginagawa, ang inyong o ang ating mga ginagawa ng lihim ng ating mga ina. Ang lahat ng mga sakripisyong ito ay nakikita ng ating Panginoon. So ito po, yung mga sakripisyo ng isang ina. Naintindihan po ang pangalawa? Ayan. So nakakadalawa na po tayo. Ang una ay ang impluwensya, ang pangalawa ay ang sakripisyo, at para naman sa ikatlo ay ang haplos ng isang ina. Maging ang Diyos ay ginamit na halimbawa ang pagiging ina upang ilarawan kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang bayan. Binigyan din ito ang dangal at kahalagahan ng likas na hilig ng isang ina na mag-alok, magpatahan, at magprotekta. Basahin natin ang Isaias 66:13. Aaliwin ko kayo katulad ng isang ina na umaaliw sa kanyang anak. Ang Diyos ay Diyos ng kaaliwan. Kapag ang isang bata ay nasasaktan, natatakot, umiiyak, o may problema, kanino siya unang tumatakbo? Kanino siya unang pumupunta? Sa nanay niya, nagsusuko siya, Mama, Mama, sakit, ganyan. Yan. So, bakit? Bakit kaya sa nanay unang nagpupunta? Bagamat halimbawa wala ang nanay, di sa tatay. Pero kalimitan, di ba? Ay sa nanay, siya unang tumatakbo. Bakit? Dahil alam niya na doon siya yayakapin. Doon siya pakikinggan. Doon ay aalagaan siya at siya ay patatahalin. Di ba? Halimbawa may masakit, di ba? Inaano-ano natin, nahawakan, hindi na masakit, wala na, ganyan. Di ba? Yun ang sinasabi natin, tahan na. Oo, okay na. Yan. So, nalilimutan niya na siya ay masakit. At pag wala na siyang masakit, babalik uli siya sa kanyang paglalaro. Yan, nakalimutan niya na. Ganito rin ang Diyos sa atin. Kapag tayo ay nasasaktan, nawawala ng pag-asa, dumadaan sa mga problema, o pinanghihinaan ng loob, inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya
dahil siya ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan at aliw. Ang pag-ibig ng Diyos ay malambing at personal. Minsan iniisip ng tao na ang Diyos ay malayo at puro kapangyarihan lamang. Ngunit, ipinapakita ng talatang ito sa Isaiah 66:13 na ang Diyos ay mapagmalasakit, mahabagin at marunong umunawa sa ating damdamin. Yan. Hindi lang siya laging yung magpaparusa sa atin. Yan. Hindi lang siya yung laging natatakot tayo. Yan. Dahil baka parusahan tayo ng Diyos. Ganyan. Yan. Ipinapakita dito sa talatang ito na ang Diyos ay mapagmalasakit, mahabagin at marunong umunawa sa ating damdamin. Ang pagyakap ng isang ina ay nagbibigay ng seguridad sa anak. Gayon din ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Nagbibigay ito ng lakas sa panahon ng ating mga kahinaan. Yan, so huwag nating kakalimutan ang ating Panginoon. Ang ina ay larawan ng pag-aaruga ng Diyos. Hindi aksidenteng ginamit ng Diyos na halimbawa ang isang ina. Ang isang mabuting ina ay mapagtiis, anuman ang kalagayan natin sa buhay, mapagmahal, handang magsakripisyo, at patuloy na nagmamalasakit kahit pagod. Kahit mapagod, kahit pagod, kahit mahirap. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng Diyos kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal sa atin. Bagamat walang perpekto, ang pagmamahal ng isang ina ay isa sa pinakamalapit na larawan ng malasakit ng Diyos sa atin habang nandito tayo sa lupa. May Diyos na handang umaliw sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagdurusa at problema. Tandaan din natin na hindi kahinaan ang paglapit sa Diyos. Tulad ng batang lumalapit sa kanyang ina, maaari rin tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang ina ay may malaking epekto sa buhay at puso ng kanyang anak. Kapag mabigat ang pinagdaraanan natin, huwag tayong lumayo sa Diyos. Minsan kapag lalo tayong lumalayo, lalo tayong hindi nagsisimba. Hindi rin tayo nagdadasal. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Mas lalo tayong lumapit at dapat lumapit sa Kanya. Palahalagahan natin ang mga ina at ang mga taong naging instrumento sa pag-aalaga sa ating buhay. Bilang mga magulang, maging daluyan tayo ng kaaliwan at pagmamahal sa ating tahanan. Ang Isaiah 66:13 ay paalala na ang Diyos ay hindi lamang hari at makapangyarihan. Siya rin ay mapagmahal at mahabagin. Mahabagin sa kanyang mga anak. Sa piling ng Diyos, may kapayapaan, pag-asa at tunay na kaaliwan. Tingnan pa natin ang isang halimbawa bago tayo magtapos. Tingnan natin si Rizpa sa 2 Samuel 21:10. Yan. Yan. Sige. Si Rizpa na anak ni Aya ay kumuha ng sako at inilatag ito sa isang malaking bato para gawin niyang higaan. Binantayan niya ang mga bangkay upang hindi kainin ng mga ibon kapag araw at hindi kainin ng mababangis na hayop kapag gabi. Nanatili siya roon simula ng mag-umpisa ang anihan hanggang sa magtagulan. Ang talatang ito sa 2 Samuel 21:10 ay isa sa pinakamatinding larawan ng pagmamahal at katapatan ng isang ina sa Biblia. Ito ay tungkol kay Rizpa na isang ina na nagpakita na walang kapantay na pagdadalamhati, pagmamahal at katapatan sa kanyang mga anak. Nung panahon kasi na iyon, ay nagkaroon ng tagutong sa Israel, kung ito ay nabasa nyo na, dahil sa kasalanan na gawa ng panahon ni Saul laban sa mga Gibeonita. Upang maituwid ito,
7 lalaking mula sa sambahayan ni Saul ang ibinigay at pinatay. Kabilang dito ang 2 anak ni Rispa. Pagkatapos nilang mamatay, iniwan ni Rispa ang kanilang mga katawan na hindi iniwan ni Rispa ang kanilang mga katawan na natiling siya roon sa loob ng mahabang panahon upang bantayan ang mga ito laban sa mga ibon at mababangis na hayop. Kahit patay na yung anak niya, hindi tumigil si Rispa sa pagmamahal sa kanila. Ipinakita nito na ang pagmamahal ng isang ina ay matatag, mapagtiis at handang magsakripisyo kahit sa gitna ng matinding sakit. Hindi madaling manatili sa isang lugar ng pagdadalamhati araw at gabi. Ngunit ginawa ito ni Rispa dahil sa kanyang malalim na pagmamahal bilang ina. Hindi nagreklamo sa harap ng mga tao, bagkos tahimik niyang ipinakita ang kanyang dalamhati at katapatan. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa maraming salita, malalaking salita, kundi sa pananatili at pagtitiis kahit na masakit. So, ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ng pagdadalamhati, kundi wagas na pagmamahal ng ina. Yan. At dahil sa kanyang ginawa, ito ay naging daan sa pagkilos ng hari. Dahil sa ginawa ni Rispa, naantig ang puso ni Haring David. Pinakuha niya ng maayos ang mga labi ni Saul at ni Jonathan at ang mga lalaking pinatay upang mabigyan sila ng marangal na libing. So yun yung nangyari sa bahaging ito. At sa Samuel, 2 Samuel, 21 hanggang 14, sinasabi doon na nang malaman ni David ang ginawa ni Rispa na asawa ni Saul, ay nagpunta siya sa mga naninirahan sa Jabes Gilead at hiningi ang mga buto ni Saul at ng kanyang mga anak. At ipinapakita dito ang katapatan at pagmamahal ay may epekto. Nakikita ng Diyos at ng tao na nakikita ng Diyos ang ating mga sakripisyong ginagawa. Ang pagmamahal ng isang ina ay makapangyarihan. Ang isang ina ay handang magtiis, maghintay, at magsakripisyo. Sa pagiging ina, may mga araw na nakakapagod, may mga araw ng kagalakan. Ngunit tandaan na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto. Ito ay natatagpuan sa inyong pagiging tapat. Dagdagan natin, sinasabi sa Kawikaan 31:30, ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Next slide please. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay purihin. Tandaan natin, ang pisikal na kagandahan ay hindi permanente. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang anyo, tumatanda ang katawan, nawawala ang panlabas na kinang. Hindi masama ang maging maganda o magpaganda. Ngunit, ipinapakita rito na ang panlabas na kagandahan ay pansamantala lamang. Bilang kababaihan, linangin hindi lamang ang panlabas na anyo, kundi higit lalo na ang mabuting puso at relasyon sa Diyos. Bilang magulang, ituro natin sa ating mga anak ang tunay na halaga ng tao ay hindi base sa itsura, kundi sa karakter. Bilang Kristiyano, hangarin nating mamuhay na may takot at paggalang sa Panginoon sa araw-araw. Sa Kawikaan, 31:30, ay paalala na ang palabas na kagandahan ay pansamantala, ngunit ang isang pusong may takot sa Diyos ay walang pupas at tunay na kapuri-puri. Ang taong namumuhay para sa Diyos ay nagtataglay ng kagandahang hindi kayang sirain ng panahon. Huli, para sa mga kabataan naman o para sa mga anak, ito ang lagi nating tatandaan. Basahin natin ang Exodus 20:1-2. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo.
Dagdagan natin. Yan, Efeso 6:1. Yan. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Ngayong araw ay binibigyang pagpupugay natin ang ating mga ina, ang ilaw ng ating tahanan. Tulad ng liwanag, kayo ang nag-aalis ng lungkot at nagbibigay ng kulay sa mundo ng ating pamilya. Ang mga ina ang nagtuturo na magandang asal at nagbibigay ng payo sa mga anak. Hindi dahil alam nyo ang lahat ng sagot, kundi dahil palagi kayong nariyan, nagmamahal ng tapat, at tinuturuan nyo kami patungo sa ating Panginoong Hesus. At bilang pagpupugay sa ating mga ina, hayaan yung ibahagi ko ang isang likhang tula para sa mga ina. Ito ay pinamagatang kong yakap ng pag-ibig. Kaya, o bagamat maliit ito, babasahin ko ng malakas. Salamat ina sa iyong mga yakap at kaninga, na tila haplos ng Diyos sa tuwing ako'y may dusa. Ikaw ang nagturo sa akin na laging manalangin. Ang salita ng Diyos, ang puso ko'y laging busugin. Gaya ng pangako ng poong may kapal, ang iyong pag-aaruga ay puno ng dangal. Isang biyayang galing sa langit, ikaw ay isang handog. Sa pag-ibig ni Kristo, tayo'y laging lubog. Pahalagahan natin ang pagmamahal at sakripisyo ng ating mga ina. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa regalo ng ating mga ina. Dalangin namin ang inyong lakas para sa mga napapagod. Dalangin namin ang lakas sa mga napapagod. Ang inyong pag-alok para sa mga nangungulila sa kanilang mga ina, nangungulila sa kanilang mga anak, baka malayo po sila, at ang inyong kagalakan para sa bawat babaeng narito ngayon. Naway maramdaman nila na sila ay nakikita, sila ay kinikilala, at sila ay pinapahalagahan. Higit sa lahat, lubos silang minamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Amen. Tayo po ay muling tumayo at dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay darahon na po sa ating offertory prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Muling, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Panginoon. At kami ay, Panginoon, ay nagagalak, Panginoon, na dumulog sa iyong bahay-sambahan, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na kung paano mo na-ready, Panginoon, ang aming puso't isip sa pakikinig, Lord God, ay i-ready mo rin, Panginoon, ang aming puso't isip na magbigay, Panginoon, at magkaloob sa iyong bahay-sambahan. At sa hapong ito, Panginoon, ang lahat ng aming pagkakaloob, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon, na ibabalik mo ng siksik, liglig at nag-uupapaw, Panginoon. Salamat, Lord God, sa hapong ito, Panginoon, at ang malilikong, Panginoon, ay dalangin namin na magamit, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat
Okay po? Minsan pa po natin palakpakan ang ating Panginoon. Sige, magandang hapon po sa bawat isa. At Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga nagagandahang mga mamis. So, dadako na po tayo sa ating pong announcement. So, ang announcement po natin still po yung ating pong men's anniversary. Ang kanila pong 6th year anniversary po na gaganapin po sa June 12. Holiday po yan. So, lahat po ng mga ating pong mga katatayan dito ay suportahan po natin ang samahan po ng mga kalalakihan na magdaraos po ng kanilang 6th year anniversary sa Davids of Eve Resort, Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. So, kayo po ay magkakaroon po ata ng 200 peso for registration or ano to, para sa entrance po. And then 100 para sa inyong contribution sa food. So, yun po, almost 300 po ang inyong isi-save para po kayo ay maka-join sa men's ministry. Yung final list po pala sa District 2, kailangan po pala natin i-submit kasi po, yan po ay naka-reserve na po sa sa Davids of Eve. Kaya lahat po ng sasama, kailangan nyo pong magpa-register po sa in-charge po kasi ng men's dito ay under po kay Brother Romel. So doon daw po kayo makapag-coordinate, sabi ng ating chairman na si Pastor Arnel. Kay Brother Romel, ang distrito po, lahat dito po mag-coordinate kay Brother Romel para po mai-submit na po ang mga list of names na mga magpa-participate. Okay po? So far yan lang po ang ating announcement. So, bigyan po natin ng daan ngayon since Mother's Day. Alam ko po yung iba baka may date. Hindi po ba? Ito pala may birthday pa. Birthday po pala ng anak ko. Birthday po pala ni Faith, isa pong celebrant under May 10, si Mariel Faith Bueno. Yan po, birthday niya po ngayong araw na ito, kaya po nagmamadali na rin po kami makauwi. At yung mga magdi-date po dito na ipitreat ng mga magulang nila, mga mami nila, sa kanilang mga galanting mga anak dyan, pang-Mother's Day. So ngayon po, since Mother's Day, wala po tayo kasing even po yung video, wala po tayong na-prepare para sa ating pong mga mamis. So, ngayon po, para lang po tayo meron tayong konting enjoyment po, magbibigay po ako ng trivia para po sa ating mga magulang. So, ngayon po, lahat po ay kasama po dito sa games na to. Kung sino po yung unang makapagbibigay ng numbers ng present na mami po ngayon dito sa Talalay Local Church. Sino po? May ilan po? Punta lang po dito sa unahan yung mauunang makapagbilang kung may ilang mami. Yung legit. Hindi mo mukhang mami, yung totoong mami. O ilan? Hindi mami returns ha. Ilan? 15, 14. Sino pa? Sino pa hahabol? 13. Kasama na yan si Shana. Kasama na si Shana. Sino pa? Sino pa? Sister Chona, 15 daw. Bilang, 13. So ngayon po, lahat ng mami count off. Mag-i-start po ako. 1, Ate RC. 2. 5. Dito. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yung po, syempre si Ate Chona pa. Dati ba kaibigan yung nandun yung isang yun o, nasa likod mo. Bigyan mo siya ng isa, yung banana cake, 15. Ay, sino ang unang nagsabi ng 15? Si Julius pala, Ate Chona. Hindi, okay na. Give chance na. Give chance to the mommy. Okay, kay Sister Chona. 16 sila lang. Hindi mo pwede yung ba? Okay po, next. Sino po dito ang pinakabatang magiging mami? Sino yung sumagot? Dapat pumunta dito sa unahan.
Ate Nida po yung nakasagot. Ay, pag uubusin ko po ito, matagal tayo. Ate Nids, Happy Mother's Day po. Thank you. Okay po. And then, eto, yung mga veteranang nauna po dito sa talanay ng mga mami. Oh, sino yung makakapagbigay po dito, makaka-name drop? Sige. Sister Remy. Ay, tumayo lang. Wait ako. Sige, isa-isa. Si Ate Pising po yung naunang tumayo. Sige, next ka po, Ate Linda. Ate Pising, sino po? Alam ko, Sister Remy. Okay. Sa'yo po, Ate Linda, ano po sana sagot mo? Si Sister, Remy. Sister Ellie. So, magka-batch po yan. Ikaw meron ba? Sister Karina, ang pinakauna. Founder. Oo, yan yung founder na natin eh. So, hindi na po siya, ikaw sinali mo pa si mama na nanonood ng alas. Okay po, so yung tamang sagot po, punta po dito. Sino po yung Ate Pising. Happy Mother's Day from Kuya Buboy. Love Kuya Buboy. Nakalagay. Okay? So, yun po, subalit dalawa yun, no? Pati yung dalawang pangalan na nabanggit, bibigyan ko na din po. Si Ate Milet at saka si Ate Remy. Ate Rems, pakibigayin na lang po sa mga youth dyan. Tapos po, ito pa nga. Ay, sino po yung dalawang attendees natin ngayon na mami na din po? Oo. Sino po? Lapit po dito sa unahan. Lapit dito sa unahan, tapos sabihin niyo po. Hindi yung sige. Sino po? Sino? Hindi niyo po makilala? Pwede naman, yung mga lalaki dyan, or sino pwede magturo? Gana, dali, uwi. Sino? Uwi. Sino yung bagong dalawa? Sino? Mama Lola. Si Mama Lola. Dalawa ba yon? Mama at Lola? Ah, okay. O, bigay mo to kay Mama Lola. Okay, bigay mo to kay Mama Lola. O, yun. At sino naman po dito? Yung mga, with grounding glory na mga mami. Yung atin pong medyo ahead na pong mga mami. Oh, ngayon hindi nyo po maituro yung sarili. Tumahimik na yun. So ngayon po, lahat po ng mga mami, ini-invite ko pong pumunta na po dito sa harapan. Opo, lahat po kayo, punta na dito. Para yung sa mga hindi ko nabigyan ng mga magulang, ay maano. Tapos ipapag-pray po tayo ni Pastor Marcelo. Nag-isa po. Sino pa po yung wala natin dito? Lapit po. At ipag-pray po tayo ni Pastor Marcelo. Ilera po tayo dito dahil wala po tayong Sino pa po? Ate Banji and Ate Remy meron lang ba? Talaga. Buntis. Thank you. Thank you. Mami. Si Hazel wala pa? Kailangan mo na. Hazel and Ate Banji. Hazel and Ate Banji. Isel, Banji. Isel. Kasi yun ako eh. Lapit po tayo para may pag-pray po tayo sa Ate Pilar. Dito po kayo, dito. Pilaran po tayo. Sa Pilera, sino pa po? Buntis, dito ka. Meron na po. Thank you. Wow. Ang sakit sa ulo. Okay po, Pastor. Kukuha na rin ako. Okay, sige. Dadalangin po natin itong ating mga nanay. Salamat po sa Panginoon. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat pinagkalobang po ninyo kami ng isang araw upang parangalan po namin ang mga inang tulad dito na narito sa harapan ito.
Salamat po sapagkat sa kanilang pagsakripisyo, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga anak ay patuloy na kanilang nararanasan araw-araw sa kanilang mga buhay. Salamat po sapagkat sila po ay yung pinagkalooban ng isang mayroong pagmamahal at pagsasakripisyo na ano pa mang mga gagawin ng kanilang mga anak sa kanila, Panginoon, ay naroon pa rin ang kanilang pagmamahal. Hindi po nila ito pinagsasawaan kahit ito po ay hating gabi nang mauwi at ito po ay nagiging pasaway sa kanila. Salamat pa rin sa mga inang ito na kung saan ang patuloy na kanilang pagbibigay ng pagsasakripisyo sa kanilang mga anak. Hayaan po ninyo ngayong araw na ito'y aming pong maialay ang kanilang mga buhay at ingatan po ninyo sila sa anumang mga kapamakan na darating sa mundo ito. Salamat po sapagkat sa aming pag-aalay sa mga ilan ito ay alam namin ito po yung tatanggapin at patuloy na sila po ay pasasalamatan ng kanilang mga anak. At hayaan din po ninyo na sa pamagitan nila makilala ka ng kanilang mga anak hanggang sa kanilang buhay at pamilya na ang kanilang mga anak ay patuloy pa rin nila ay makita ang kanilang pagmamahal ng kanilang ina sa kanila at makita nila ang kanilang pag-aaruga sa kanila. Maraming sa Panginoon, sa iyo po namin itinatagubilin ang mga inang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri lang din sa inyo mga nanay. Kapatid po yun ni tatay. Nakita ko po yung batang batang sila. Meron pa po pala tayong isang pahabol at tayo po ngayon ay nananawagan sapagkat ang Mr. po ni Sister Chona ay namaya pala po. Anong araw po yun, Sister Chona? Nung last Friday po. So ngayon po, ang kanyang week po ay nasa St. Peter, Tandang Sora. So by Wednesday po, tayo po ay pupunta po doon. Tama po, Pastor? Wednesday po tayo. Anong oras po kaya, Sis Chona? Pwede. Anong oras, Pastor? Hindi ko pa po masyadong alam kung anong oras. Antabayan na lang po natin kung anong oras tayo pupunta. Pero possible by this coming Wednesday po. Sapagkat yung huling po niya ay Thursday. Yung leaving na po niya. So yun po. Ngayon po tayo ay magkakaroon po ng special offering para po kay Brother Boy, na mayapang Brother Boy. Kaya maglalagay po tayo dito ng isang offering basket. So, yun lamang po at pagpalain po ang bawat mga nagkaloob sa biyaya ng Panginoon. Anong salamat na?
Praise God. Sige, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Muli panalangin. Hallelujah, Lord. Glory to God. Purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah. Muli, Panginoon, pinupuri ka ng pinasasalamatan, Panginoon, sa oras nito. Para sa aming pagtatapos, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa ginamit mo, Panginoon, sa pagtayo dito upang sa mensaheng nais mo iparating para sa araw ng mga ina, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Sister Maribik, Lord God. Hallelujah. At dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo pa, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon, ay patuloy na pagpalain, O Diyos, ingatan ang kanyang buong sambayan, Panginoon. At Lord God, maraming po salamat sa iyong mga salita bilang mensahe, Panginoon, ay pinarating mo, Lord God. Purihin ka, O Diyos, salamat, Lord, sa bilang mga ina sa lugar na ito, O Diyos, na kung saan patuloy mo kami, Panginoon, na binibigyan, Lord God, ng pagsasakripisyo, Lord God. Salamat, O Diyos, na nandun po, Panginoon, na alam mo, Lord, alam mo, Panginoon, ang dinaranas ng bilang isang ina. Ang pagsasakripisyo, Panginoon, hallelujah, para sa pagpapalaki sa kanila, Lord God. At dalangin ko, O Diyos, na sa bawat magulang, sa bawat ina, ay sa bawat anak, Lord God, ay patuloy, Panginoon, na masuklian ito ng mga anak, Panginoon, para sa kanilang mga magulang, Lord God. At sa mga ganun din, Panginoon, sa magiging bagong ina, Lord God. Patuloy mo, Lord God, na tulungan, Panginoon, hallelujah, kung saan, Panginoon, may paranas nila sa kanilang mga anak, Panginoon, ang pagpapalaki at pagsasakripisyo, Panginoon, bilang isang magulang, Panginoon, bilang isang ina. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito, Lord God, hallelujah. At maraming salamat at patuloy, Panginoon, na Lord God, na patuloy mo ingatan ang bawat isa sa pansamantalang pag-iiwa-iwalay, Lord God. Pagpalain mo, O Diyos, hallelujah, sa oras na ito, hallelujah, ang bawat isa. Purihin ka, ito po ang aming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah. Okay, sa ating pagtatapos, sa ating pong gawain ng hapon, tayo po ay awitin po natin ito, God be the glory. Tagapagdala ng iyong design ngayong hapon ito, na iyong ipinaabot na salita ay isang pagbibigay o palaala
sa mga ina, pagpaparangal sa mga ina. At isa rin paalala ng mga magulang ang siyang patuloy na magpapalala upang magpalapit sa iyo ang kanilang mga anak. Salamat po. Pagpalain po ninyo ang nagdala ng iyong isang puso sa kanyang sambahayan. Pagpalain din po ninyo ang kanilang na buhay. Salamat po. At maging sa mga ilan wala dito tulad ng aming kapatid ni Sister Seni Cortez. Sister Dilimias, patuloy po noon. Ikaw ang siyang magkalakas, kanilang loob ang katawan, at patuloy ng kagalingan kung nakakaranas man ng mayroon pong karamdaman. Salamat po sa hapon ito. Sumainyo nawa ang pagpapala na nagmumula sa Ama, Anak at ng Espiritu. Humayo po tayo na mayroon pong kapayapaan sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen.